Isa ka ba sa excited na mag-file ng Provident Fund kay Pag-ibig Fund dahil naka 20 years ka na as member ng Pag-ibig Fund? Pero, nung nag-file ka na, ay, na-surprise ka kasi na-decline yung filing mo. Okay, oh, so sad, diba? Okay, so hi everybody, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Medyo nabubulol ang beshi nyo. Okay, so ayun na nga, kararating lang natin sa trabaho for the vlog naman ngayon. So, haggardness. But anyway, so mag-focus tayo sa topic, guys. Huwag tayo mag-focus sa haggardness. Okay? Guys, tandaan ninyo, hindi porket naka 20 years ka na ng member sa Pag-ibig Fund, ay qualified ka na makapag-claim kay Pag-ibig ng Provident Fund. So, sa mga hindi po nakakaalam, itong 20 years na claims natin kay Pag-ibig Fund, ito po ay hindi utang ha. Kasi ang dami ko pa rin napapansin na akala nila itong 20 years na claims natin kay Pag-ibig Fund ay another utang to kay Pag-ibig. Okay? So, as a member po ng Pag-ibig Fund, as active member ng Pag-ibig Fund, ay isa po ito sa ating mga benefits na nakukuha natin or na-avail natin na pwede natin i-enjoy. Syempre, kasi usapang pera yun eh. Kapag naka 20 years ka na nahulog. Naka 20 years nahulog, hindi lang dapat basta-basta 20 years na member ng Pag-ibig Fund. Paano naman kung halimbawa 20 years member ka na nga ng Pag-ibig Fund, pero 10 years lang yung hinulog mo doon, di ba? So, saan ang ano doon? Nasaan ang hustisya, okay? So, hindi porket naka 20 years ka na member ng Pag-ibig Fund, pero yung contribution mo ay hindi naman naging 20 years, ay hindi talaga tayo pwedeng makapag-claim ng Provident Fund, okay? Tandaan ninyo yan ha. Kailangan, kung 20 years member ka na ng Pag-ibig Fund, it means dapat yung hulog mo, naka 20 years ka na din ng contribution. Kasi, ang unfair naman nun, ano yun? Ano lang, inantay mo lang maging 20 years na member ka, tapos wala kang hulog-hulog, tapos pwede ka nang mag-claim. Hindi siya ganun ha. For clarification lang tayo, okay? Para malinaw sa inyong lahat. So, tandaan ninyo na kailangan dapat ay meron din tayong 240 months or 20 years na hulog kay Pag-ibig Fund para ikaw ay ma-qualified. Okay? Kasi alam nyo, malaking bagay talaga na continuous tayo or active tayo na naghuhulog sa ating mga contribution kay Pag-ibig Fund. Kasi tayo-tayo lang din naman ang makakinabang pagdating ng araw. Biruin mo, sa sobrang bilis ng panahon ngayon, naghuhulog ka for 20 years. At the same time kasi guys, maganda yung continuous tayo na naghuhulog talaga sa Pag-ibig Fund kasi yung pera mo na hinuhulog doon is hindi lang yun mismo ang makukuha mo kasi every year, tumutubo yung pera natin. Nagbibigay si Pag-ibig Fund sa atin ng dividend. Kaya talagang yung pera natin ay lumalaki talaga siya yearly. At saka, take note ha, kapag halimbawa ha, wala ka talagang history ng utang ever since the world began, ever since na naging member ka ng Pag-ibig Fund, at sa continuous na paghuhulog mo, ang alam ko, kasi na-inquire ko na to sa Pag-ibig, nasa 70 to 80,000 ang makukuha mo. Kung yun ay hindi ka nagkaroon talaga ng utang noon. Kasi syempre, kayo namang mga nagtataka ngayon na naka 20 years ka na nga, pero hindi mo naman nakuha yung 70 to 80,000 na sinasabi ko, eh dahil yan, syempre, nakapag-loan ka. Syempre, kung nagkaroon tayo ng mga previous na utang noon, tas lalo na kapag mga renewal agad tayo, yung tipong naka 6 months ka ng bayad, utang ka na ulit, ganun. Syempre, kahit papano, bumababa din naman yung contribution natin doon. Kasi, 'di ba pag nag-renew ka ng utang mo, kung magkano yung outstanding loan balance mo, syempre, ino-offset yan doon sa 80% na makukuha mo kay Pag-ibig Fund. Ayan, pumasok na naman si loan. Imbis na ang pag-uusapan natin ay si Provident lang. So, ayun na nga, wag na natin pahabain tong chikahan natin for tonight. See you on next chikahan, guys. Okay, bye for now. God bless!